Sino nga ba ang tinagurian na greatest of all time pagdating dito sa US men's basketball sa Olympics? Si LeBron James nga ba o si Kobe Bryant? Sigurado, magiging interesado ka sa video na ito. Dalawang dekada na rin ang nakalipas. Nakita natin ngayon ang pagiging team captain ni LeBron James dito sa Paris Olympics. Lalo na dito sa mga nakalipas na tune-up game nila. Kitang-kita natin pagiging aggressive ni LeBron James. Malaking bagay ito para sa Kings na 39 years old na. Umpisay na natin ang kanyang karir sa kanyang mga Summer Olympics. Ito at dadako na tayo. Sa Athens ginanap ang 2004 Summer Olympics. Ito ang kauna-unahan ni LeBron para sumalang dito sa Summer Olympics. Makikita natin na bagito pa lang dito si LeBron. Siya ang tinagurian dito na youngest US male basketball player para sa edad na 19 years old. Ito ang Team USA na hindi pinalad makaginto. Sana magiging pang-apat na gold medal sana ng men's US basketball sa bansang Amerika. Dahil dito, hindi unang nakaraan si LeBron James para sa gintong medalya. Sa simula pa lamang na tournament na ito, ay nagtala na agad ng talo ang Team USA sa kamay ng Puerto Rico sa score na 73-92. Natalo din sila sa Lithuanian sa preliminary round at tuluyan ng malaglag at maisan sila ng Argentina sa semis sa score na 89-81. Tanso lang ang naiuwi ng team na ito. Sila Iverson at Duncan ang tumayo sa team captain na ito. Tinapos nila ang tournament na may 3 talo at 5 panalo. Itong team na ito ang pinakamaraming talo sa Summer Olympics sa kanilang kasaysayan. Nag-average si LeBron James dito ng 5.4 points, 59.4% shooting from the field. At dahil dito sa nangyari, kailangan nilang gumawa ng malaking hakbang. Kung hindi, tuluyang mababaw ng Amerika sa kahihiyan sa Olympics kapag magpatuloy pa ang klaseng ganitong senaryo. Kaya kailangan na nilang serbisyo ng pinakamahusay na manglalaro sa panahong ito. At ang nag-iisang Black Mamba na si Kobe Bryant. Naikwento pa ni Carmelo Anthony sa panahon na ito na siya ang nagsabi para sumama si Kobe Bryant para sa kanilang bansang Amerika. Agad naman sumama si Kobe dahil ayaw niya na rin maulit ang magkaroon ng tanso ang bansang Amerika. Agad naman bumawi ang Team USA sa sumunod na tournament sa Beijing, China sinagawang 2008 Summer Olympics. Binansagan ng team na USA na ito sa nickname na Rhythm Team. Ito'y para ibawi ang nakakadismayang third place sa finish ng Team USA. Sa nagdaan Summer Olympics, si Kobe Bryant ang nagsilbing team captain ng grupong ito. Mula sa 5-3 na record noong 2004 Olympics, balik undefeated ang USA sa record na 8-0. On average, pumapatan ng 28 points ang tambak nila sa bawat na lang nasagupang kupunan. Nagharap sa gold medal match ang Espanyol at Amerikano. At dahil dito sa ginawa na tres na ito ni Kobe Bryant na may kasama pang foul, dahil dyan napatahimik ang mga Espanyol. At sa score na 118-107, muling binalik ng Team USA ang karangalan sa kanilang bansa. Dahil sa tulong na rin ni Kobe, ay nag-average siya dito ng 15 points, 2.8 rebounds, 2.1 assists. Samantalang si LeBron James naman ay 15 points, 5.2 rebounds at 3.8 assists. Sa London naman, isinagawa ang 2012 Summer Olympics. Dito panibagong lineup ang pinagdala ng Team USA. Halo ang baguhan at veterano. Sila LeBron at Kobe ang tumayong team captain para dito. Malakas ang firepower ng Team USA na ito. Sa average na 30 points ang differential na every game sa kanilang nakakalaban. Walang kupunan na mobra para patapain sila sa torneo. Para sa gold medal match ang nakalaban nila dito ang Spain. At tinalo lang nila ito sa score na 107-100. Nag-average si Kobe dito ng 17 minutes playing time sa 12 points per game, 5.3 rebounds at 4.7 assists. At nanatili pa rin mataas si LeBron James sa average na 13 points, 5.6 rebounds at 60% from the field goal. Pagkalipas ng 12 years, muling nakabalik si LeBron James para dito sa 2024 Paris Olympics. Si LBJ ang nagsilbing team captain para dito sa kanilang Team USA. Tanging si Kevin Durant at Anthony Davis na lang ang huling nakasama niya sa Olympics. Marami pa rin napabilib si LeBron James sa kanyang edad. Talagang kumakalabaw pa rin para dito sa kanilang kupunan. Lalo na isang malaking game winner ang ginawa ni Kings laban sa kontra sa South Sudan. Hindi na rin natin ito masasabi. Baka ito na rin ang huling Olympic Games niya. Puntirya ngayon ng Team USA ang pang-17 medalya para sa kaysayan ng men's US basketball. Hindi maitatanggi na bigatin din ang kanilang team ngayon sa bansang Amerika. Mananatili pa rin kaya sila sa undefeated at makakuha ng gintong medalya ngayon? Or maaaring talunin sila ng ibang bansa? Ituloy natin ang usapan sa comment section. Salamat na din sa pag-like and share ng video na ito. At huwag din makakalimutan mag-subscribe.